Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang mabangis na JBC featherweight match ni Hoshi at Imai, pati na rin kung sino ang next na makakalaban ng legendary champion na si Ricardo Martinez. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang pinakahintay na preliminary title match ng Grim Reaper. Nang dumating ng araw ng mga malulupit na laban, nababangon sa pagkakahiga si Mashiba dahil sa ingay ng audience. In-explain ni Coach Toho na nasa slump nga talagang boksingerong pinapanood niya dahil sobrang laki nga daw ng lamang nito buong laban. Pero bigla itong napabagsak sa final round. Biglang pinakita si Itagaki na napatumba sa loob ng ring. Sabi nga ng announcer na napabagsak niya na sa first round pa lang ang Filipino ranker na kalaban niya. Pero kahit nga luging-lugi ito sa matchup, nakadikit at nakabawi pa rin ito. Mabilis na tumayo agad si Itagaki at tila pinagpaglang nito ang kanyang pagka-knockdown. Nang magsimula ulit ang laban, since Speed King nga si Itagaki, balak na lang nitong tumakbo hanggang sa maubos ang last 30 seconds sa final round. Subalit nagulat siya nang hindi niya magamit ang binti niya dahil sa natamo nitong pinsala after ma-knockdown. Nang ma-corner ang Speed King, hindi na nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Biglang sumigaw si Ippo na dapat nga daw mag-clinch ito para masira ang distansya. Habang isigaw naman ni Shinoda na dapat nga siyang dumistansya kung saan hindi aabot ang suntok ng Filipino boxer. Dahil doon, naguluhan si Itagaki kung sino ba talagang susundin niya sa dalawa. Kaya naman na-corner na ito ng tuluyan sa ropes at pinauna na ng suntok. Habang nangyayari iyon, magkaiba pa rin ang sinisigaw na instructions ni Ippo at Shinoda. Kaya mas lalong nalito ang Speed King kung ano pa talaga ang dapat niyang gawin. Nagkapalitan nga ng suntok ang dalawang boksingero kung saan mas napuruhan si Itagaki. Matapos yun, narealize niya na hindi niya na kayang tumanggap ng isa pang suntok. Kaya tinabayan na lang nito ang kanyang depensa at nagdasal na sana matapos na agad ang round. Nang pumagitna na ang referee, nanalo si Itagaki via decision at walang reaksyon ng buong stadium sa nangyaring laban na yon. Habang naglalakad ang buong Kamugawa team, nakasalubong nila ang team nila Mashiba nang hingi nga ng sorry si Itagaki dahil pinalabig nito ang buong arena gawa ng pangit niyang laban. Pero sabi naman ni Mashiba na bata pa nga daw talaga tong si Itagaki dahil hindi lang daw niya papalamigin ang buong stadium kundi magyayelo ang buong stadium nang dahil sa kanya. Nang magsisimula na ang main event, nagkita si Ippo at Kumi sa audience area para sabay panoorin ang laban. Kinumusta ni Kumi si Itagaki. Reply ni Ippo na sobrang lungkot nga nito. Pero nabuhayan ito dahil sa magandang sinabi ni Mashiba. Kaya naman nagulat si Kumi dahil hindi niya in-expect na may ganong side ng kanyang kuya. Habang si Ippo naman ay nakumbinsi na nagbago na talaga ang Grim Reaper. Pinakilala na ang former WBA lightweight champion at kasalukuyang world rank number 2 at yun nga si Juan Garcia. Nabilib ang ating bida sa kakaibang aura nito. Sunod ng pinakilala ang ating idol na rank number 3 naman sa WBA at matapos sumenyas ito na totodasin niya former world champion, dito na siguro ni Ippo na hindi talaga matatalo si Mashiba sa laban na yun. Matapos tanggalin nito ang kanyang rope, tumingin naman ito sa audience at sumenyas na para bang sinasabing, "Matay ka sa akin." Narealize naman ni Ippo na para sa kanya ang message ni Mashiba na yun, since katabi nga niya ang kapatid ni Mashiba. Nang magsimula na ang laban, nakita natin na naka-orthodox stance ang Grim Reaper instead na Detroit stance. Ine-expect nga ni Juan na makaharap niya ang Hitman style sa laban na yun, pero iba ang kanyang nakita. Kaya naman na-realize niya na nafe-feel ni Mashiba na nasa alanganin siya. Kaya naman tinake niya na lang ito as a sign of respect. Nabigla nga ang ating bida dahil first time niya na makita si Mashiba na gumamit ng ganong style. Pero sabi rin ito na mas okay ngang mag-ingat sa laban na yun since ibang level na boksingero na ang kanyang kalaban. Napansin nga ni Ippo na unti-unti nang nakakalapit ang Grim Reaper sa kanyang range at nasisiguro nitong magbabato ito ng long heavy left para matansya ang kanyang kalaban. Nang magpakawala ng left punch si Mashiba, agarang mabante ang former world champion at sunod na nagbato ng malabombang right overhand counter. Pero sunod nating nakita na sa depensa lang pala ni Mashiba lumanding ang counter na yon. Narealize ni Ippo na kung Hitman style nga ang gamit itong si Grim Reaper, siguradong madadali ito sa sintido hanggang sa kanyang panga. Talagang napredict na ni Mashiba na mangyayari yun. Kaya naman ginamit ito ang orthodox stance para madepensa ng right overhand na yun. Napansin ni Juan na dumidistansya nga itong si Mashiba sa kanya para masiguro ni Mashiba na hindi sunod-sunod ang mga suntok na mapapakawalan sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan ni Juan na sumugod at lumapit sa Grim Reaper. Habang ginagamit ni Mashiba ang kanyang footwork para dumistansya,
pumunta sa gitna ng ring si Juan at dito na pinakita ang kanyang perfect foot placing para unti-unting makorner ang ating idol. Nang makabisado na niya ang rhythm, kumonekta si depensa ni Mashiba ang kanyang right punch at sunod-sunod na nagpakawala ng suntok sa ating idol. Sunod nag-whip side to side ng former world champion, kaya naman napaisip si Mashiba kung saan kaya ito next na atake. Matapos yun, nagpaulan si Juan ng mga high and low punches. Nagulat ka si Mashiba sa bilis at lakas ng mga suntok ng former world champion. Kaya na-realize nito na kailangan niya mag-focus dahil kakaibang level na talaga ang mga world-class boxers. Tila naulit ang senaryo at napaisip ulit ang Grim Reaper kung saan naatake si Juan. Pero mabilis namang nakapag-adjust ang ating idol at lahat ng body blow na binabato sa kanya ay madali niyang nasalag. Nang magpakawala ng right overhand si Juan, nadepensahan din ito ni Mashiba. Ngunit sunod na hinawi ng former world champion ang kamao ni idol, kaya naging open ito at kasunod nun ang mabilis na pagkonekta ng body blow. Agara naman nagbato ng big left swing si Mashiba para mapatigil ang pag-atake ni Juan. Habang dumidistansya ang ating idol, unti-unti itong hinabol ng former world champion habang nagbabato ng mga suntok. Napansin ni Mashiba ang teknik ni Juan kung paano siya nito madaling hinahabol. Humakbang nga daw ito ng malaki kada nagpapakawala ito ng suntok. Nang makorner ulit ang ating idol sa mga lubid, nagpakawala ng sunod-sunod na body blow si Juan. At matapos yon, nagpatuloy-ulit ng right overhand. Agara naman nag-react si Mashiba para depensaan yun. Subalit pameki lang pala ito at sunod na kumonekta ng solid ang kanyang body blow. Dahil sa flawless technique ng former world champion, hindi niya na alam kung anong dapat niyang gawin. Habang patuloy pa rin dumedepensa si Mashiba sa mga suntok ni Juan, sa tingin nga ni Aoki na dapat gamitin ni Mashiba ang kanyang mga paa since malakas nga ito sa high-speed battles. Habang sa tingin naman ni Kimura, na alam ni Mashiba na hindi kagana ang mga ganong kasimpleng strategy sa world-class boxer na kagaya ni Juan Garcia. At kung bibilisan palalo ng Grim Reaper ang kanyang pacing, mas lalo lang itong mapapagod kakaisip ng mga dapat gawin at hindi makakakipap ang kanyang katawan sa bilis ng mga pangyayari. Kaya ang kaya lang gawin ni Mashiba ay maghintay ng opening na magkamali ang former world champion. Nang sunod-sunod na magpakawala ulit ng mga suntok si Juan sa katawan, napansin ni Ipon na unti-unti nang bumababa ang depensa ng Grim Reaper. Pero nagigets din ito kung bakit nangyayari yun, since puro body blow nga ang kanyang natatamo. Nang magpakawala ulit ng right overhand si Juan, tila expected na to ng Grim Reaper at agarang dumepensa sa taas. Ngunit isa na naman pala itong pameke at muling nagpasabog si Juan ng manadinamitang body blow. Kitang-kita nga sa mukha ni Mashiba na napuruan siya sa body blow na yon. Nang magpapakawala na ng follow-up punch si Garcia para tapusin ang laban, agarang pumagitna ang referee at nasave by the bell ang ating idol. Sa corner ni Juan, kita nga daw nito sa mga mata ni Mashiba na hindi ito mapapabagsak basta-basta. Pero hindi raw siya nangangamba since marami pa siyang mga secret weapon na gugulat sa ating idol. Nasyak si Ipon nang makita niya kalmado pa rin ang pagiging ni Juan kahit pa sobrang agresibo nito buong round. Subalit mas lalo siyang nasyak na makita niyang si Mashiba pa ang nahihirapan huminga dahil sa pagod. Thankful nga si Coach To sa advice na binigay ni Ipo dahil kung hindi, siguradong makikipagbalagbagan agad si Mashiba kay Garcia dahil sa sobrang inis nito at nasisiguro niyang hindi makakasurvive si Mashiba sa first round na yun. Napaisip ang Grim Reaper na hindi pa nga daw yun ang peak ng boxing world na kanyang goal. Nasa preliminary match pa lang siya kung saan din napasuko ang ating bida at first time niya nga lang daw magkaroon ng kalaban na sobrang mas magaling sa kanya. Pero biglang naalala din niya na nararamdaman niya na nga yun noong laban niya kay Miyata. Naalala ni Mashiba ang laban nila sa East Japan Rookie King Tournament kung saan kahit anong gawin niya, talagang mas magaling si Miyata sa kanya sa lahat ng aspeto. Pero sa uli, nanalo pa rin ito sa laban nila. Kaya naman inalala nito kung paano siya nanalo sa laban na yon. Tinapakan nga daw nito ang mga pa ni Miyata at lumaban sa match na yun sa sarili niyang rules. Kaya niya nga din daw manalo against Juan Garcia dahil siya nga daw ang pinakamalakas kung walang rules at balagbagan lang ang laban. At napagdesisyon na nito na lumaban ang hindi sumusunod sa mga rules ng ibang tao. Nang magsimula ang round 2, dumistansya muli ang ating idol ng sumugod ng former world champion. After siyang mabutan ni Garcia, nagpakawala ito ng sunod-sunod na suntok kung saan wala ang depensa ni Mashiba habang hinaaluan ng mga feints. At kahit nga subukan kumounter ng Grim Reaper, madali lang itong sinasalag at sunod na magpapakawala ng mga kombinasyon ng suntok.
Sa sobrang inis nga ng ating idol, nagpatuloy ito ng uppercut at chopping right combination. Pero parehas na sabing inilaga nito ng former world champion at mabilis na kumonekta ng body blow counter. Habang nangyayari yon, napaisip sila Ipo at Miyata kung anong gagawin nila kung sila ang nasa posisyon ng Grim Reaper. Sabi ni Garcia sa sarili na dapat hindi siya magmadali, pero plano din niyang tapusin agad ang laban kung sakali magkaroon ng opportunity. Porsigido nga daw itong manalo since pumunta nga siya sa Japan para makuha ang ticket at mabawi ang kanyang belt sa kasalukuyang champion. Nakita natin na unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Mashiba. Sabi naman ni Ipo na dapat nga maging kalmado lang ito dahil kapag nakataas ang mga depensa ng Grim Reaper at nasa tamang stance, sobrang hirap itong abutin. Kaya niyang depensa ng mga vital points niya gamit ang mahaba niyang braso. At dahil doon, nasisiguro ng ating bida na kahit pa ang former world champion na si Garcia ay naguguluhan na kung paano tatapusin ang laban. Kaya dapat lang maging kalmado ni Mashiba at maghintay ng opening. Nang tamaan uli ng suntok ang Grim Reaper, napuro na ito at gusto agad bumawi. Kaya naman kinounter agad ito ni Garcia at napatalsik sa ropes ang idol natin sa lakas ng suntok na yon. Tila nag-pass forward niya ang laban at nag-skip na sa round 2 at round 3 kung saan napatahimik ang mga audience dahil one-sided ang laban. Nang magsimula ang round 4, nakita natin ang ating idol na nakukorner pa rin sa ropes at patuloy na inaatake ang kanyang depensa. Napa-question nga ang Grim Reaper sa kanyang sarili kung bakit hindi pa din ito nandadaya sa laban kahit pa sobrang dami na nitong opportunity nakita. Nang buo na ang loob nito man-foul, binaba nito ang kanyang depensa. Akala nga ni Ipo na kaya bumaba ang depensa ni Mashiba ay dahil sa mga damage na natambo nito na sunod-sunod na suntok. Dito na nga natin nakita ang totoong Grim Reaper na handa gawin ang lahat para manalo. Nagsimula na magbalak si Mashiba kung paano niya tatapakan ang paa ni Garcia. At sabi nito, wala siyang pakialam kung anong mangyari after nun. Ngunit, tila kusa nitong pinigilan ang sarili niya at tumalon pa palayo sa ropes. After nun, napa-question ulit ito sa sarili kung bakit hindi niya tinuloy ang pagpa-foul. Bigla niyang naalala na meron pang mas malalaki sa batalo. At iyon nga daw ang panahon na natanggalan siya ng boxing license after ng laban niya kay Sawamura. Pero iba na nga daw ang sitwasyon ngayon at hindi na siya nag-iisa at bigla itong nagulat sa kanyang naririnig. Buong stadium ay sinisigaw ang kanyang buong pangalan. After noon, desidido na ito na manalo para sa kanya at sa mga nagtitiwala. Kaya napagdesisyonan niya na gagamitin niya ang lahat ng natutunan niya sa boxing para manalo ng patas. At sinabi nitong tapos na ang rebellious phase niya. Iginilid ni Idol ng kanyang katawan at tinaas ang depensa. Dahil nga daw doon, mas lalo nang mahirapan si Garcia na puntirihin ng kanyang chest. Habang nagpapakula ng mga left jab spear ang Grim Reaper, swabe itong inilaga ng former world champion habang umaabante. Kaya naman nagulat si Miyata kung ganun ba kataas ang standard ng mga world class boxer. To the point na nailaga nito ang mga mabibilis na left jab na walang kahirap-hirap. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Garcia sa depensa ni Mashiba na mag-step in na si Juan at tuluyan ng nakalapit. Tinaas ng Grim Reaper ang kanyang guard. Kaya naman nakala ng former world champion na pinabayaan na ni Mashiba ang kanyang katawan para protektahan ang kanyang panga. At nang desidido na ito na pakawalan ng malatinamitang suntok sa katawan ng ating idol, ginulat siya ng isang solidong unexpected right short uppercut. Nagulat niya ang buong stadium dahil hindi nila in-expect ang uppercut na yun. Dahil sa lakas ng suntok, napatras si Juan. Nagulaan ito kung saan nanggaling at kung paano siya tinamaan ng suntok na yun. Muli na naman nagpasalamat si Coach Toho kay Ipo dahil kung hindi nga daw sa advice ng ating bida, hindi magkakaroon ng ganong katibay na depensa si Mashiba. At dahil sa depensang yun, nagawa nila ang short right uppercut. In-explain ni Miyata na kaya nga daw hindi nakita ang uppercut na yun dahil sa posisyon at mahabang mga braso ng Grim Reaper. Naniniwala si Ipo na si Mashiba nga lang daw ang may kaya gumawa ng suntok na yon dahil sa kakaibang body type nito. In-explain naman ni Coach Toho kung paano kinabisado ni Mashiba ang timing ng pag-step ni Garcia. At hindi nga daw talaga maiwasan na magtamo ng damage para magawa yun. Dahil nga alam ni Juan na out of range na siya, kumalma na ito at nakapag-isip-isip ng maayos. Nabilib nga si Ipo sa former world champion dahil kahit pati naman ito ng unexpected punch, mabilis itong umadras nang hindi nagpapanik para mag-regroup at gumawa ng strategy para counterin yun. Bigla nga nating nakita si Garcia, nagulat sa kanyang nakikita. At dito na natin unang nakita ang kawit na kamatayan ng Grim Reaper o tinatawag ding Hitman style. Pinaulan na ng ating idol ng former world champion ng mga flicker jabs.
Kahit nga nasasalag ito ni Juan, nagulat siya dahil akala niya kabisado niya na ang punch range ni Mashiba. Ganun pa man, unti-unti pa rin lumapit si Juan habang sinasalag ang mga flicker jabs. Habang nakikita ngayon ni Ippo, naalala niya ang ginawa ni Takamura nung kalaban nito si Bison. Nang within range na si Garcia, pinari nito ang flicker jab ni Mashiba at sunod na kumonekta ng solidong left body blow. Madali namang nag-recover ang ating idol at tinigpitan muli ang kanyang depensa. Gustong-gusto na nga tapusin ni Garcia ang laban at sabi nito na isang step in na lang kailangan para mawasak ng tuluyan ang guard ni Mashiba. Pero nang magpapakawala na siya ng suntok, bigla itong napaatras at gumawa ng distansya dahil naalala niya na noong lumapit siya, doon kumana si Mashiba at nagpasabog ng short right uppercut. Kaya naman napagdesisyonan niya na makipag middle range fight na lang kay Mashiba, kung saan naging 50-50 ang laban at match na match ang palitan ng suntok. Nabilib nga si Ippo dahil nagsisimula ng makasabay ang Grim Reaper sa world class boxer na si Garcia. Nagpatuloy ang even exchange na yun sa round 5 at round 6 at tila tumalon agad ang laban sa round 7. Bago magsimula ang round 7, sabi nga ni Aoki na since 12 rounds ang world title preliminary matches, meron pang natitirang 6 rounds para makakambak ang ating idol. Pero sabi nga ni Kimura, yun ay kung kaya pa lumaban ni Mashiba ng 6 na round. At sunod nga nating nakita ang dalawang boksingero, kung saan kitang-kita na dehado na nga daw ang Grim Reaper pagdating sa natamong damage since nagsisimula ng mamaga ang mukha nito. Dagdag pa ni Kimura na lamang din si Garcia pagdating sa experience sa ganun kahabang laban. Kaya naman malulugi si Mashiba kung sakaling tumagal pa ang match. Na magsimula ang round 7, habang nasa middle range, pinari muli ni Juan ang flicker jab ni Mashiba. At sunod na kumonekta sa pangang inside right hook counter niya. Sabi nga ni Miyata, na counter nga daw ang specialty nitong si Garcia. Kaya naman bawal nang magbato ng mga bara-barang suntok si Mashiba. Dahil nga sa solidong suntok na yun, nakihina ang tuhod ng ating idol. Sunod na dinepensa ni Mashiba ang mga follow-up combination. Pero hindi naman nagpatalo ang ating idol. Nagpakawala din ito ng sunod-sunod na flicker jabs nang kumonektang suntok nito sa depensa. Dito niya na-realize kung gaano kasolid ang guard ni Garcia. At habang tumatama ang mga suntok ni Mashiba sa solidong depensa nito, kasunod naman ng mga counter punches ni Garcia. At naulit ang senaryo na yun ng maraming beses, to the point na nagbukang bata ang ating idol. Dahil wala nga magawa ang Grim Reaper, unti-unti nang nag-alala ang mga tao sa stadium. Kung kaya ba talagang lagpasan ni Mashiba ang obstacle na si Garcia para makamit ang inaasam na world title fight. Nagpaplano nga si Garcia na kumonekta ng body blow dahil nasisiguro niya na yun ang sagot para tuluyan ng mawalan ng stamina ng Grim Reaper. Pero pag ginawa niya yun, kakailanganin niyang lumapit at i-risk na matamaan muli ng short right uppercut. Nang naubos na naman ang pasensya ng ating idol, kumonekta sa mukha niyang solidong right cross counter. Matapos yun, napaisip si Mashiba kung gaano niya kagustong manalo sa laban na yun. Nagmamakawa siya na sana may magsabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin para manalo. Dito nga niya biglang narinig ang ating bida na nagsasabing kaya pa rin niyang manalo sa laban na yun. Dahil nga sa ingay ni Ippo, nabuhayan sa galit si Mashiba. Since nag-iingay pa si Ippo, wala naman itong sinasabing advice. Nang mabanggit niya ang salitang advice, parang may naalala ito at bigla siyang nagpakawalan ng suntok from down low. Naniniwala nga si Garcia na hindi siya aabutin ng suntok na yun. Habang nangyayari yun, naalala ni Mashiba ang sinabi ni Ippo na kung magkakaroon nga daw ng opportunity, siguradong dadating yun sa pamamagitan ng body blow since laging ang nakataas ang depensa ni Garcia. Matapos yun, kumonekta ng solido ang body blow from down low ng ating idol na gumulat sa former world champion dahil hindi niya in-expect na aabot ang suntok na yun. At after nun, sunod-sunod na nagpasabog ng maladinamitang body blow ang Grim Reaper kung saan kitang-kita naman ang pinsalang ginawa ng mga suntok na yun kay Garcia. Nagagalit at nainis nga si Mashiba dahil kumagana ang naging advice ni Ippo sa kanya para manalo sa laban. At nang kumonekta ulit ang malay spear na body blow ni Mashiba, napilitan na si Garcia na ibaba ang kanyang depensa at gumawa ng distansya para makarecover. Subalit flicker jab naman ang kumonekta sa mukha niya kung saan napatalsik ang ulo niya sa sobrang lakas ng suntok na yun. Nagpatuloy nga ang pagwasiwas ng kawit ng kamatayan at habang sinusubukan maghanap ng safe zone ni Garcia, unti-unting pumapasok sa depensa niya ang mga flicker jabs ni Mashiba. Nang makita ni Juan na ang safe zone niya ay nasa katawan ng Grim Reaper, lumapit ito para hindi na siya tamaan ng mga flicker jabs.
Ang kaso nga lang, sinalubong naman siya ng isang nakakawindang na short right uppercut na nanggaling sa blind spot. Nang planuhin ni Mashiba magpakawala ng follow-up punch na chopping right para tapusin ang laban, ginulan lang siya ng isang solidong right counter. Sa lakas nga ng suntok na yun, akalain mong pwedeng matanggal ang ulo ni Mashiba sa katawan niya. Sabi nga ni Garcia na binuhos niya ang buong lakas niya sa suntok na yun. Nang unti-unti nang bumabagsak ang katawan ng ating idol, napansin ni Juan na hindi pa nga sapat yun at hindi pa din nawawala ng malay si Mashiba. Kaya naman nagprepare ito ng follow-up punch para tapusin na ang laban. Habang nangyayari yun, naalala ni Mashiba kung paano siya pinoprotektahan ni Kumi. At kahit nga dapat siyang nag-aalaga dito, siya pa ang inaalagaan nito. Na-realize din niya na kailangan niya mag-improve palalo para makalis si Kumi ng bahay nila nang walang aalalahanin tungkol sa kanya. Kaya naman porsigido siyang maging kuya ni Kumi na pwede siyang ipagmalaki. After noon, nakarecover ng ating idol at kumonekta ang kanyang right uppercut counter. Nagulat nga si Garcia sa tibay ni Mashiba dahil kahit nga naging world champion na siya, first time niya makakalaban ng ganun katibay na boksingero. Na mag-prepare si Mashiba ng chopping right follow-up, balak itong salubungin ni Garcia ng sarili niyang pamatay na right punch. Ngunit na out of balance ito at tila nawala ng lakas ang kanyang binti. Kaya naman mas unang kumonekta ang chopping right ng ating idol. Pero tila hindi pa rin nawawala ng fighting spirit ang former world champion. Nagulat nga si Mashiba at napatanong kung lahat pa ng may world title experience ay kagaya ni Garcia. At since alam nga niyang naubusan na siya ng gas, mabilis na nagpakawala ito ng mga flicker jabs at iba't ibang combination ng suntok para tapusin agad ang laban. Matapos yun, mabilis namang pinigilan ng referee ang Grim Reaper na nagresulta sa pagkapanalo ni Mashiba via knockout sa 7th round.